Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? Oh guys, meron tayong i-react na video na ngayon. Galing ito kay Yul Macho. Wow, macho macho. Sabi nga niya dito, student from Cebu and Davao build rockets that makes Filipino proud of. What? Tara, gusto kong panoorin to. Tara, panoorin na natin. Tingnan natin yung rockets na ginawa ng ating mga student from Cebu and Davao. Lupit niyan, mga idolo. Eto na. Bilis nga, bilis ah. Oh. Kung mayroon man tayong ipagmamalaki, walang iba kundi ang mga estudyante sa Cebu na gumagawa ng pinakaunang hybrid rockets at kanila itong nilalaan sa atmosphere. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayo Mga macho-macho nga si Yul Macho, mga idolo. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe po sa kanya. updated. Yul Macho. Ang mga kabataang estudyante sa Cebu ay matagumpay na nakapagawa ng hybrid propellant rocket at ito ang pinakauna na dinevelop dito sa Pilipinas at ito'y kanilang tinatawag na Tala rocket. Ito'y gawa sa 3D printed advanced composite materials. Ang Tala rocket ay may haba na 9.8 feet at may bigat na aabot sa 15 kilo at dinidisenyo ito na makapagtulak ng can-satellite or CANSAT na abot sa 5 kilometers sa impapawid mula sa lupa or 5 kilometers latitude. Ang Tala rockets ay dinidevelop ng mga grupo ng mga estudyante at mga guro sa St. Cecilia's College sa Cebu. At ngayon ay tinutulungan sila ng Department of Science and Technology at sila ay ina-awardan ng research grant. Dapat lang tulungan ng gobyerno din yan kasi malaking bagay din yan, di ba? Mga student pa lang, di ba? Oh. Di ba? Naka-invento na ng sarili ng rockets, na Tala rockets, di ba? So, pwede natin magamit yan in the future. Pwede natin i-enhance yan para magamit din natin mismo sa ating military, di ba? Kaya, ayos na ayos yan, mga idol. Noong 2018 para mag-develop ng hybrid rocket. Ang unang pag-launch nito ay noong March 11, 2020 doon sa Mate Airport, Davao Oriental. Pero nagkaroon ito ng problema dahil sa pagkawala ng pressure sa kanyang tangke at hindi rin na-reschedule ang kanyang pag-launch dahil naabutan ito ng restriction sa enhanced community quarantines sa panahon ng COVID-19. At noong nakaraang taon, May 2000. Pero saan ba gagamitin yan? Pang airspace, pang military, ano bang niya? Ano bang gagawin niyang parang binili dyan para saan? Yan ang hindi ko medyo magets, di ba? 23, matagumpay itong nilalans doon sa Crow Valley Ganire Range sa Tarlac. Ang Tala rockets ay lumilipad na umaabot sa 5 kilometro mula sa lupa or ang altitude nito ay 5 kilometro mula sa lupa at dala nito ang satellite payload at nakapag-landing ito na matagumpay gamit ang parachute. Napalipad na ang kauna-unahang Pinoy-made na high-power hybrid rocket sa Tarlac. Bandang alas 12 ng tanghali nang mag-take off ang rocket na pinangalan ng Tala sa Crow Valley Gunnery Range sa Capas. Ayon sa Philippine Space Agency, nakalabas ito ng satellite bago tuluyang mag-safe landing. Gumamit ang rocket ng solid fuel at liquid oxidizer para makalipad. Gawa ito ng mga estudyante at guro mula sa St. Cecilia's College sa Cebu. 2, 1. Tunog rocket eh. Kapit.
At ang tala ay kanilang iniretrieve ang rockets at kinukulikta at ina-analyze ang mga launch data para madetermina ang rocket's flight details. Ayon sa PhilSA or Philippine Space Agency, na ang hybrid rockets ng tala ay ginagamitan ng solid fuel at liquid oxidizer para mas safer ito sa handling, shipping and storage. At ang manufacturing cost nito ay mas mababa lang. Ang Tala rocket ay nagpakita lamang ng kakayahan ng mga kabataang Pilipino na makapag-develop ng hybrid propellant rocket. At kung tutulungan ito at suportahan ng todo, ibig sabihin bigyan ito ng malaking pundo na pinansyal para makapag-develop ng mas malaki pa at mas long-range na rocket. Dapat lang. Simula na yan, di ba? Kasi marami naman mga Pilipinong inventor eh. Na kayang gumawa ng mga ganyan, di ba? Kung pang satellite man yan o pang military, malaking bagay din natin yan. Magagamit din sa military siguro yan kung satellite yan, di ba? Naiiyan mo. Kumbaga, hindi mo naman i-combine. Kumbaga, parang i-align mo lang sa ano. Kung pang satellite, kung anong klaseng satellite naman yan, at least, di ba? Gawang Pinoy yan, malupit. Di ba? Kaya at least yan, mga estudyante pa lang, di ba? O, bigyan niya ng scholarship yung mga yan. Sa ating ng ating gobyerno, sa ating science school. Kasi malaking bagay yan talaga na mga Pilipino natin mas maging inventor pa, di ba? Para sa ating sariling bayan. Kasi kung hindi nyo susuportahan yan, magiging inventor yan sa ibang bansa na papakinabangan yung kanilang katalinuhan sa ibang bansa, di ba? Sayang naman din kung ibang bansa makikinabang yan. Kaya kailangan suportahan ng gobyerno natin yung mga ganyang kabataan na talagang marunong sa siyensya. Di ba? Siyensya. 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 Tagalog yun, di ba? Kaya sana suportahan ng ating gobyerno. At darating din ang araw na makakaya na ng mga kabataang ito gumawa ng mga rocket weapon system o tinatawag na Multi-Launch Rocket System o MLR. O yun naman. Kung pang-satellite man yan, o yun nga, guys, sabi ko, pang-military yung mga MLRS, doon na magsisimula yan. Diba? Siyempre, sa start, muna testing. Tapos sa mga susunod na studies na parang kapalit yan ng bongbong rockets natin, di ba? At least marami na tayong choices, may bongbong rockets. Kung nandyan pa yung, yung tawag dito, yung blueprint niya, at least meron pa tayong ganitong sa Tala rocket. Di ba? Nandyan yung blueprint na i-enhance na lang yan, di ba? So marami na tayong mga choices din, di ba? Yun, malupit. Yun nga. Nararamdaman na natin in the future talaga. Kung susuportahan na ng ating gobyerno, makakagawa tayo ng sarili nating MLRS or ano bang pang-satellite man yan, yun nga, pang-satellite man yan, whatever, kung anong pwede magamit sa kanya na rocket na yan, di ba? Enhance pa ng ating gobyerno. Kaya, go lang. Para lalakas ang depensa sa ating bansa at makatulong din sa ekonomiya. Ang sabi ko ay bibigyan sila ng pundo. Ang pundo na ibig sabihin ko ay bilyon o piso. Kaysa bilyong-bilyong piso ang ibinigay mo para lang sa ayuda. Kaya dapat dito na lang para makatulong pa tayo sa ekonomiya at marami pang matulungang mga Pilipino at makatulong pa sa depensa sa bansa. Hindi aasinso ang Pilipino sa ayuda bagkos maging tamad pa. At hindi lang pala ang mga kabataang estudyante sa Cebu. Natawa ako doon. Mayroon naman kasi talaga na puro ayuda lang ibibigay natin sa mga kababayan natin, di ba? Sana parang tinuturuan din natin silang gaya ng sabi niya. Yung naman sabihin na, di ba? Pero sana turuan din natin yung mga kababayan na kumayod mag-isa at tulungan silang mag-business o ano. Hindi yung puro ayuda kasi nauubos din agad yan eh. Saglitan lang sa mahal ng mga bilihin. Hindi lang puro ayuda ang kailangan natin mga kababayan. Kailangan din ng trabaho o negosyo na pwede lang pagkakitaan, di ba? So yun dapat ang sa nakikita ko yun, dapat talagang tutukan ng ating gobyerno.
Pati ito mga ito, syempre, kasi makikinabang din ng Pilipinas in the future nito. Malay mo, tayo na ba maging exporter pa? Maging isa tayo sa mga exporter ng mga rockets na mga ginagawa ng ating mga scientists dito, di ba? Dapat supportahan din natin yan. ang nag-develop ng Tala Rockets, pati na mga estudyante sa Ateneo de Davao University ay gumagawa din ng history sa pamagitan ng paggawa at pag-launch ng isa sa pinakaunang Filipino-made rockets na ginanap sa Spaceport America Cup 2024. Ito ang pinakamalaking intercollegiate rocket engineering competition sa buong mundo. At ang kanilang ginawang rocket ay pinapangalang Seaball. Ang Seaball rocket ay may haba na 9.7 feet, halos kasing haba lang ng Tala rocket. At umabot ang lipad nito sa 3 kilometers altitude mula sa lupa. Mas mataas ang lipad ng Tala rockets dahil umabot ito ng 5 kilometers at nagrepresenta ng 152 na bansa sa mundo ang sumasali nito. Wagi ang pinakaunang rocketry team mula sa Davao City sa kanilang paglahok sa Spaceport America Cup 2024 na nilahukan. So, diyan talaga mapapabilib din sa atin, di ba? So, kahit ano kaya natin magawa. Kaya, imposible hindi tayo makagawa ng sarili nating armaments eh. Talagang malabo eh. Hindi, kaya talaga natin yan. Kaya hindi malabo na hindi natin kaya yan. Katulad niya, di ba? Nagwagi pa tayo, di ba? Kaya dapat din lang tulong na ng gobyerno kasi maraming pera o anuan. Ang kailangan nila sponsor din o tulong din para yun nga ma-improve pa ang kanilang mga ginagawa kasi talagang malaking pera ang kailangan dyan para sa pag-produce niyan or pag-improve niyan, di ba? Kaya kailangan talaga ng tulong ng gobyerno. Din ng higit 200 universidad mula sa 20 bansa sa buong mundo. Si Kurt Ocon ng PTV Davao sa detalye. Rise and shine, Kurt. Matapos ang taon na paghahanda, nagtagumpay ang Ateneo de Davao University Rocketry Team sa pagpapalipad ng kanilang rocket na pinangalan ng Seaball na naganap sa ikatlong araw ng Spaceport America Cup 2024 noong Hunyo 21 sa New Mexico, United States of America. Itinuturing itong malaking karangalan hindi lamang sa Mindanao, kundi sa buong bansa sapagkat ito ang pinakaunang rocket sa Pilipinas na nagbigay ng pagkakataong lumipad sa pinakamalaking intercollegiate rocket engineering competition sa buong mundo. Ayon kay Wilfredo Padorla Jr., advisor ng rocket team sa Ateneo de Davao University, na ipagpatuloy nila ang paggawa at pag-launch ng maraming mga rockets. Ayon kay Franz Guevara, rocket team leader, na ang Seaball rockets ay pagpapatunay lamang sa kakayahan ng mga Pilipino sa paggawa ng rockets. Kung ang pag-usapan natin ay rockets, hindi lang pala ang mga estudyante sa Cebu at Davao Ateneo University ang pinakaunang gumawa ng mga rockets. Ang pinakaunang Philippine-made rockets na matagumpay na nila-launch noong 1966 ay gawa rin ng mga estudyante na nagmula sa Piate University. Noong 1966, ang grupo ng mga estudyante sa Piate University, karamihan sa kanila ay kumuha sa kursong Aeronautics and Mechanical Engineering, ay nagbuo ng isang grupo na ngayon ay kilala bilang Philippines Rocket Research Society. Ang kanilang layunin ay makapagawa ng research at makapag-imbento ng rockets. Subalit maraming naglalait o hindi sumuporta at mga kritiko. Ayon sa ilang mga kritiko na imposible daw ang paggawa ng rockets. Ang iba naman ay nagsasabing sobra daw kaambisyoso ang mga estudyanteng ito, buti pa matutulog na lang daw sila. At gaya ng inasahan, ang government and private. Yun ang mahirap sa ating mga kababayan din no? Walang suporta. Kailangan talaga natin mga scientists talaga maging bumilib tayo sa kanila ng kakayahan na gumawa ng mga ganitong rockets. Pero ang nangyayari, dinadown pa. Anong klase yun? 1966 pa pala yun na yun nga, may plano tayong magkaroon na ng rockets, di ba? No, nag-iimbento ng ating mga estudyante. Tapos hindi susuportahan. Yan talaga ang gobyerno talaga kailangan ng pondo para sa kanila. Yung para sa research nila. Di ba? Kasi kailangan talaga nila ng tulong eh. Hindi lang basta-basta yan.
Kung gusto nating ma-improve yan, kailangan pumasok ang gobyerno dyan para pondohan yung mga research ng ating mga estudyante. Diba? Ay, nako. private sectors ay walang pinansyal na naibigay o suporta, hindi interesadong tumutulong sa kanilang ambisyon sa mga kabataang estudyante sa Piate sa paggawa ng mga rackets. Ganun talaga ang ugali ng ilang Pinoy Sabihin nila, huwag kayong mag-ambisyon na sobrang mataas. O yung iba naman sasabing hindi yan uubra. Pero kung darating ang panahon na sisikat na at kilalanin na sa buong mundo ang gawang Pinoy, ay sasabihin naman ng mga kritiko na kaibigan ko yan, pinsan kong gumawa niyan. So ang ginawa ng mga kabataan sa Piate, Tama naman talaga si Yul Macho doon. Nakuha mo yun. Yun talaga, pagsimula talaga i-down ka. Pero kapag na-achieve mo yung goal mo, o nag-ano ka, tawag dito, basta na-achieve mo yung goal mo, nangyari yung dapat yung gusto mo mangyari, yun. Andiyan na yung mga, kakapit sa'yo, yan. Kaibigan ko yan, kamag-anak ko yan, kakilala ko yan. Last. Tsaka lang sa suporta kapag, na-achieve nila yung goal nila. Doon pa lang sa suporta. Kailangan sa simula pa lang, suporta na. Di ba? dahil walang tumulong sa kanila ng financial, pati government man o ma-private, kaya sila muna ang nag-ambag-ambag ng pera para makabuo ng rockets. At nabuo ang dalawang rockets, ito ang Aero 1 at ang Aero 1A noong October 1966. At mayroon pa ang tatlong rockets na kanilang ginawa at nila-launch, ito ang Kitty Hawk at ang Pegasus at ang Bulalakaw. At lahat ng mga altitude sa mga rockets ito ay umabot ng 35,000 feet. At finally, noong 1972 ay nabigyan sila ng Tinkers Award for Scientific Creativity. At ang dahilan kung bakit natigil o tumigil ang grupo ng mga estudyante sa Piate University sa paggawa ng mga rockets ay dahil nawala rin sila ng gana dahil walang tumutulong sa kanila ng financial, pati gobyerno man o mga private. Kaya yon, wala nang gumagawa sa kanila. Kung aasa lang ang mga estudyante sa sarili nilang bulsa sa pamagitan ng pag-ambag-ambag, ay walang mapatunguhan ang kanilang ambisyon. Gaya halimbawa ng Tala Rockets, kailangan ang mga kabataan ay bigyan ng bilyon o piso para sa karagdagang research and development para makapagawa pa sila ng mas malaki at mas mataas na range o latitudes ng mga rockets. Hanggang sa susunod, maraming salamat. Tama naman talaga si Yul Macho doon, mga idolo. Nakuha niya talaga. Ang dami na pala mga chances na magkaroon tayo ng sarili nating rocket system. Ng mga MLRs na yan, kung possible pa. Hindi lang pala yung bongbong rockets Di ba? Kung pang-satellite man yan, kung ano man kailangan gawin ng rockets na yan, kung pang-militar, dapat supportahan talaga ng ating gobyerno. Kasi nga, gaya sabi ko, ang daming scientists natin ng, nag-ibang bansa. Kasi nga, walang sumusuporta sa kanila dito. Di ba? Kaya dapat yung mga scientists natin, yung mga kabataan, mga estudyante pa, talagang ina natin yan. Inaalagaan natin yan, talagang inaan natin yan. Hinuhubog natin yan para maging magamit natin yung kanilang mga knowledge para sa ating bansa, di ba? Kasi ginagawa naman din nila yan para sa ating bansa. Pero kung walang suporta, talagang maging ibang bayan yung mga yan, di ba? Kasi doon sila makakahingin ng suporta. At yung ibang bayan na yun pa ang makikinabang sa kanila. Di ba? Kaya, dapat supportahan talaga ng ating gobyerno yan. Yun lang. Yan masasabi ko talaga. Jen, maraming salamat kay Yul Macho sa kanyang video, mga idolo. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po sa kanya. Ilalagay ko sa description down below ang kanyang full video at ang kanyang YouTube channel. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe din po sa akin. Hit niyo po yung notification bell at yung like button, mga idolo. At huwag niyo po kalimutan na i-follow din po ako sa aking Facebook page. Maraming salamat po. So dito na po tayo nagtatapos, mga idolo. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lagi. And God bless us all. Bye-bye.